Good morning and happy Thursday, beautiful people! Nakapagpalit na tayo ng ating scrub suit at eto na nga ang ating morning skincare routine. Pagkatapos nating gumamit ng ating magic soap ay nag-apply na tayo ng serum at ang ating moisturizer and brightening cream. Kaya naman, maarte yan. Antok na antok pa nga ang ating bunso at nakahiga pa nga siya pasado 6:00 na. Kaya naman ginising ko na din yan. Dumating na nga rin si Daddy sa ibaba at siya na nga ang nagsalang ng ating chicken tocino. In-update ko muna ang kalendaryo at si JJ nga ay lumipat lang ng pwesto. Wow, siopaw. Nag-init din ako ng aking natirang black coffee from last night dahil coffee is life. Ayan na nga ang ating homemade chicken tocino na talaga namang napakayami at healthy na rin dahil gumamit tayo ng chicken breast. Nagpainit na rin tayo ng tubig at para nga ito sa ating babauning coffee for work. Ayan na nga at naghanda na tayo ng vitamins at gamot ni ate para sa kanyang allergy. Hinding-hindi mawawala kay mama ang pag-prepare ng kanilang vitamins dahil ang mga anak na natin ay busy sa sports. Isinalin ko na rin ang white milk ni JJ at si mama nga ay aligaga pa rin sa kitchen. Binaliktad ko na nga ang ating chicken tocino at talaga namang napakabango at napakayami nito. Nakapag-defrost na rin tayo ng beef and pork at lutuin nga natin yan mamayang hapon. At habang hindi pa nga luto ang ating ulam, ay nagpainit na rin ako ng bahaw para sa ating bunso dahil siya nga ay ready ng kumain. Nagmumultitask pa din ang inyong besi mama at isinalin ko na nga ang 3-in-1 coffee namin ni Daddy sa ating water bottle. Talaga namang multitasking is life at automatic na nga na pagising natin sa umaga at pagtindig sa kusina ay dire-diretso ang pagkilos ni Mama. Ready na nga si JJ kumain at pumunta na nga siya sa corner para mag-almusal. At kung nakita nyo nga ay napakaganda ng itsura ng ating chicken tocino. Isinalin ko na din ang hot water sa ating bato at iminekos-mekos lang natin yan at tinakpan na din para hindi nga tumapon. Inilagay ko rin muna sa plastic bag ang na-defrost nating beef at pork at lutuin natin yan mamaya. Ito naman ang pinabaon natin kay ate na kanyang kakainin mamaya para sa kanyang game. Habang ang mga pamilya ko nga ay kumakain, ay si mama ay naupo muna sa couch para naman tapusin ang ating documentation na hindi nagawa kagabi. Kaya naman, pindot pa for the tongga. At pagkatapos na nating mag-documentation ay for the video muna tayo sa ating pamilya. Kumakain na nga si Daddy at si ate at dahil si JJ nga ay tapos na, siya na nga ang nag-unload ng mga clean dishes. Kaya naman, good job ka dyan, bunso. Bago nga tayo pumasok for today, ay nilagyan muna ni Daddy ang kanyang dalaga ng kinisyo tape sa kanyang kamay dahil sumasakit na nga rin ito. At nag-prepare na rin si Bunso papasok sa school. Ayan na nga siya at nilagay na ang kanyang sapatos. Pagkahatid ko nga sa aking mga anak, ay dumiretso muna tayo sa Sam's Club gasoline station dahil ang mga pasyente nga natin ay malalayo for today. At habang tayo ay nagdadrive ay kumakanta at sumasayaw pa rin si Mama para alawin ang kanyang sarili because why not? Chok na! At dahil dito nga sa lugar ni Uncle Sam ay wala tayong gasoline boy, ay tayo na din ang gumawa niyan. Dito nga ako nagpapagas sa Sam's Club dahil nakakakuha tayo ng rebate at malaking tipid na rin yan dahil nagagamit natin ang rebate sa pagbili natin ng grocery. Pasado 8:30 na nga at nag-travel na tayo sa interstate. Napakarami na ding sasakyan at kasabayan nga natin ang malalaking truck. Kaya naman si Mama ay umiinom pa rin ng kanyang coffee para nga tayo ay maging alerto sa pagmamaneho. Ang first patient ko nga ay almost 45 minutes sa ating bahay. At kung nakita nyo nga ay nakaramdam na tayo ng gutom, dahil hindi nga tayo nakapag-almusal ay kumain na nga tayo ng isang pirasong saging. Siyempre pa huwag natin kalimutan ang ating coffee and water panulak. Wow, siopaw.
Napakalayo ng ating travel at nakakaantok na ang daan. Kanina nga ay nasa city pa tayo at ang travel natin for work ay papunta na sa dulo ng walang hanggan. Medyo wala na ngang bahay sa area na ito at talaga namang sobrang layo din. Kahit na ayaw nating pumunta sa mga ganitong places ay hindi tayo pwedeng tumanggi dahil tayo nga ay naghahanap buhay para sa kinabukasan. Kung nakikita nyo nga ang lugar na ito ay wala na halos katao-tao at napakalaki nga ng field na yan na tinataniman ng mga mais kapag fall season na nga. Nakarating na nga tayo sa ating patient number 1 at number 2 at sila nga ay mag-asawa na ating kinikita for therapy. Pagkatapos ng ating last patient ay nag-drive na tayo pa uwi at nag-alarm na ang ating sasakyan at low pressure na daw ang ating gulong. Kaya naman si Mama ay pumunta muna sa Sheets para magpahangin ang gulong at talaga namang napakalamig din for today at medyo mahangin sa labas kaya naman ang buhok natin ay medyo naging magulo na. Pagka-uwi ko naman ay didala ko na nga sa loob ng bahay ang ating recyclable bin at hindi pa rin nakukuha ang isa nating trash. Tinanggal muna natin ang ating coat at ilabas ko na nga ang aking rubber shoes bago ko in-unload ang napamili natin sa store. Bumili tayo ng strawberries at ice cream ni ate at binilihan ko rin siya ng french fries at yan nga ang kanyang request. Eto naman tayo't nagpe-prepare na ng ating uulamin for tonight. Nagbabad nga tayo ng beef sa lemon and soy sauce at gagawa nga tayo ng bistek for tonight. Nakapag-defrost din ako ng pork at 8 piraso nga ang laman niya ng isang Ziploc. Kumuha lang tayo ng 4 na piraso at hiniwa-hiwa ko lang yan ng maliliit para nga isahog sa ating uulamin na butternut squash with coconut milk. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakakain ng kalabasa ni Daddy at ito nga ang isa sa paborito naming ulam. Sa tindahan niya ay nakabili din tayo ng bat roast sa halagang $16.03 at almost 9 pounds na nga yan. Hiniwa-hiwa ko lang yan at inilagay na nga natin yan sa freezer bag at tayo nga ay nakagawa ng 4 na packs. Sa halagang $4 per menu ay malaking tipid na talaga yan. Nakagawa tayo ng pang-barbecue, pang-chapsoy, pang-adobo at ang isang pack na ay hindi ko muna nilagyan ng label. Eto na rin ang nabili nating butternut squash sa Giant last week. At nakuha rin ito ni Mama on sale for $1.68. Isasahog na natin dito ang pork na pinapakuluan ko for today. At dahil ito nga ay naka-clearance, ay nakatipid na naman tayo. Kung bibilihin nga sa store ang kalabasa, ay tinitimbang pa nila yan. Pero dahil nga ito ay clearance, nakamura talaga at nakatipid si Mama ng bonggang-bongga, kaya naman I love it. Ganito nga ako mag-grocery at ganitong way ako nakakatipid. Mas marami tayong nabibiling pagkain para sa ating pamilya dahil isa tayong certified thrifty mom. Inihanda ko na din ang 2 lata ng gata at eto na nga ang shrimp na isasahog natin sa ating kalabasa. 5:30 na nga at ready na tayong manood sa ating atleta. Nandiyan na nga si Daddy at nilagyan na ng kinisyo tape ang kanyang dalaga. Ito ang first time maglalaro ni ate for your school at very proud tayo sa performance ng ating dalaga. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is always the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!